Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa amin pong pag-aaral ng inyong banal na salita, kami po ay nagpapasalamat at binigyan kami ng pagkakataon na ang inyo pong mga salita ay maipabahagi sa iba't ibang dako ng sanlibutan. Ama, naway hindi babalik sa inyo ang salita ninyo ng walang kabuluhan at kahulugan, kundi ito po ay tunay na mailagay sa mga malulusog na lupa at nawapit ay tumubo, magbunga, at sa huling panahon, hindi namin malilimutan na isang araw na kapag-aral kami ng inyong tunay na salita. Ama, pangunahan po kami ng banal na espiritu at maitaas lang ang pinakabanal na pangalan sa silong ng langit upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ang dalangin ko sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So ang ating pong pag-aaral ngayon, mga kapatid, ay pangatlo sa pinakahuli nating pag-aaral. When the devil goes on vacations in El Nido, Palawan. Alam niyo po, no, hindi po pwedeng ang isang tao ay wala pong bakasyon. At ako sa lahat ng mga napuntahan ko, marami po akong narating na sa tulong ng Panginoon. Pero ang hindi ko po makalimutan ay Palawan. So napakaganda po ang Palawan at doon po ako tinawagan ng Panginoon na maging Seventh-day Adventist. Kaya po ang Palawan ay hindi ko pwedeng kalimutan. At alam natin, ang Palawan po, lalo na po ang Underground River, ay bigyan ng award ng CNN upang ito'y maging bahagi ng 8 Wonders of the World. Kaya po sa buong mundo, mga kapatid, ang meron pong pinakamagandang scenery ng beach po ay nasa Palawan, mga kapatid. Kaya kapag magbabakasyon po, ay alam natin na ma-appreciate natin ang nature. At gayon din naman, mga kapatid, mayroon palang bakasyon si Satanas. Alam natin, mga kapatid, sa ating napag-aralan ng isang gabi, ay ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. At bago siya dumating ay ating napag-aralan na ang 7 huling salot ay ibubuhos ng mga anghel sa bawat 4 na sulok ng mundo. No? At sa 4 na sulok ng mundo, mga kapatid, na ibubuhos ang 7 mangkok ng kagalitan ng Panginoon. At ang tawag natin ito, mga kapatid, ay Great Time of Trouble. Sapagkat ang Great Time of Trouble o ang pagbubuhos ng 7 salot ay intended lang, ang sabi ng Revelation 16 verse 2, sa lahat ng may tatak ng hayop at sumasamba sa kanyang larawan. So ang qualified lang na tumanggap ng 7 salot at maghirap sa tinatawag nating Great Time of Trouble ay yun lang may tatak ng hayop at sumasamba sa kanyang larawan. Ating napag-aralan sa nakaraang gabi pa na ang tatak ng hayop, mga kapatid, ay ang Sunday worship. No po? Kaya pagdating po na idiniklara na ng Amerika ang National Sunday Law, ang Sunday worship ay magiging Mark of the Beast. At ang number po ng bees ay 666. At tandaan natin na magkaiba yung Mark of the Beast at Number of the Beast. Ang Mark of the Beast ay Sunday worship, mga kapatid. Ngunit ang number ng beast, mga kapatid, ay 666. So magkaiba po sila, mga kapatid, ano? So ito po ay magbabakasyon siya ng 1,000 taon, mga kapatid. Ang ating tatalakayin ngayon ay ating matatakpuan sa Revelation chapter 20, the whole chapter, mga kapatid. At alam natin na ang Diablo, mga kapatid, ang number 1 character. Pagkatapos na ang ating Panginoong Hesus ay dumating dito sa lupa
mga kapatid. Darating siya, di po ba? Pero hindi po siya aapak sa lupa. Nananatili siya, ere ang ating Panginoon. At pagkatapos noon, mga kapatid, ang mga anak ng Diyos na may tanda ng Panginoon, the zeal of the living God, mga kapatid, may zeal sila. At yung mga namatay na kay Kristo ay kasamang aagawin, sasalubungin natin si Jesucristo sa mga alapap na langit. At sino po ang maiiwan dito sa earth na ito? Na ang sabi nga po ni Jeremiah ay talagang wasak, mga kapatid, at naglipana ang mga patay, patong-patong na mga taong namatay sa panahon ng 7 salot, mga kapatid. Kaya ang maiiwan dito, walang iba kundi si Satanas. So ilang taon maiiwan dito sa lupang ito na wasak, sabi nga po ay desolate, walang buhay, mga kapatid. Itong lugar ng earth na ito, walang iba kundi si Satanas for 1,000 years. Na ang tawag natin ay millennium. Tinawag millennium sapagkat salitang Latin, ang mili ay 1,000 at ang annum ay year, kaya millennium 1,000 years, mga kapatid. So, 1,000 years. At to, mga kaibigan, paano at kailan magsisimula ang bakasyon ni Satanas dito sa lupa? Hindi lang siya magbabakasyon sa El Nido, magbabakasyon siya dito sa earth na wasak, walang buhay, mga kapatid. At ang sabi po, mga kapatid, na pagsimula ng 1,000 years, ang alam natin, ang sabi ng Biblia, ang lahat ng mga namatay kay Kristo ay madidinig nila ang tinig ng Panginoon. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon doon sa libingan upang tanggapin nila ang buhay na walang hanggan. Ngunit ang mga wala kay Kristo ay mananatiling nasa libingan, mga kapatid. At kung sila may bubuhayin pagkatapos ng 1,000 taon, mga kapatid, after 1,000 years over, then those who died without Christ, without salvation, mga kapatid, without the Holy Spirit, they will be resurrected because of what? Damnation. Mga kapatid, ang sabi po ng banal na kasulatan. Kaya alam natin na sa pagkatapos na pagdating ng ating Panginoon, ang unang manggaganap, mga kapatid, ang mga libingan ay mga bubuksan. Samandako sila naroroon. Kahit po ang sabi ng Revelation 20 verse 13, mga kapatid, even the sea and the Hades gave up the dead, mga kapatid. Iluluwa ang mga patay kung sama sila namatay. Ang una, mga kapatid, na bubuhayin ay ang mga anak ng Diyos. Yung mga namatay kay Kristo. Namatay sa kanilang pakikipaglaban sa COVID na sila po'y nanampalataya sa Panginoon. Nakikipagpunyagi sa kanser, namatay pero may pananampalataya kay Kristo. Nakikipagpunyagi sa anumang tukso ng buhay na nagtagumpay at namatay, mga kapatid. Nagtagumpay sila po'y mabubuhay na magmuli. Mga nagtagumpay sa pananampalataya na sila po'y na aksidente, ngunit sila'y namatay, mga kapatid. Lahat ng mga namatay, tatandaan niyo ito, sa pagdating ng ating Panginoon ay madidinig nila ang tinig ng ating Panginoon. At alam natin, ang pagdating ng Panginoong Hesus ay visible, literal, audible, climatic, glorious ang pagdating ng Panginoong Hesus, mga kapatid. At yun ang pasimula, mga kapatid, ng 1,000 years. Kaya pagdating noon, bubuhayin ng mga patay na kay Kristo, at ang buhay na dadatnan ng Panginoon na mga anak ng Diyos ay kasama silang, mga kapatid, na aagawin at sasalubungin si Kristo sa mga lapap na langit. Aking iniisip, mga kapatid, kung dumating ang ganito pagkakataon na ako'y buhay pa, sabi ko nga sa sarili ko, Panginoon, ang una kong pupuntahan po ay sementeryo. Marami nagtatawa sa akin. Bakit naman po, pastora, sa dami-dami ng pupuntahan, pupunta kayo ng sementeryo? Sapagkat gusto kong makita na mukhaan ang aking mga mahal sa buhay na namatay ahead of me. At kung ako naman, sabi ko, Panginoon, ay mamamatay bago ka dumating. Panginoon, ang dalangin ko,
Naway ako ay matutulog na alam kong ako ay may pananampalataya kay Kristo. Kaya mga kaibigan, purihin ang Panginoon. Hindi mananatiling nasa libingan ang mga mananampalataya ni Kristo na namatay, na nagbuwis ng buhay, na nakipunyagi sa mga tukso at kasalanan, na nagtagumpay, bagamat sila po'y namatay, may pag-asa sila ng pagkabuhay na magmuli, mga kaibigan. So, kung paano ito mangyayari, mga kapatid, ang dalawang resurrection na ito, kailan ito at paano at sino ang magsisimula. Alam natin mga kapatid, and they're gonna be the resurrections of life eternal. Alam natin ang bawat isa sa atin, alam ba ninyo na mayroon tayong isa-isang mga anghel na naka-assign sa atin? Maliwanag po ang Biblia, maliwanag po ang Spirit of Prophecy. Ang bawat isa sa atin ay may mga anghel na naka-assign, mga kapatid. Kaya yan ay umiiyak kapag po tayo nalulungkot. Sila po'y nalulungkot kapag po tayo na overcome tayo ng kasalanan. Kung kaya sa atin nakikipag-usap ang Holy Spirit, mga kapatid, nagsasalita sa ating conscience. Ang banal na mga anghel naman, mga kapatid, ay tayo minsan inilalayo sa mga kapahamakan. Pero higit sa lahat, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kung kaya sa pagdating ng Panginoon, sa tinig ni Kristo, sa tunog ng pakakak, ang mga anghel na kasama ni Kristo, bit-bit ang mga trompeta. At yun ang hudyat, mga kapatid. Bangon sa tinig ni Kristo, ang mga patay ay babangon. Namatay sa dagat, di na nakita, kinain ng pating. Iluluwa ng dagat ang mga patay. Bumaksak ang eroplano, nilibing siya, ginahasa, pinatay, hindi na nakita ang mga katawan. Mga kapatid, alam natin, pagdating ng Panginoon, dalawang bagay lang, mga kapatid. Ang mga buhay na na kay Kristo at ang mga patay na na kay Kristo, sila lang po ang qualified, mga kapatid, na sasalubungin ng Panginoong Hesus sa mga alapaap na langit. Alam natin, naghahanda siya ng tinatawag na tahanan sa bawat isa sa atin. At sa loob ng 1,000 taon, mga kapatid, doon tayo sa kanyang kaharian. At ang nagbabakasyon naman dito sa lupa na wasak, walang buhay, mga kapatid, walang iba kundi si Satanas. Kaya mga kapatid, ito ang tinatawag na first resurrection. But the rest of the dead live not again until the 1,000 years were finished. Kaya yung lahat ng mga namatay na wala kay Kristo, mga kapatid, at yung mga buhay na dadating ng Panginoon, paano sila mabubuhay sa 7 salot pa lang? At yung matitirang buhay na dadatnan, o bato, o bundok, tabunan mo kami, mga kapatid. Yun ay mangyayari sapagkat alam natin ang lahat ng walang sa Panginoon na may tatak ng hayop, kasama sila ni Satanas, mga kapatid. Nakakaawa naman talaga. At sila po ay nag-aantay ng 1,000 taon. Ito po, mga kapatid, ang pinakamahalaga sa lahat. Kaya yung ating first resurrection, ito yung pagdating ng Panginoong Hesus. Unang-unang gagawin ng Panginoon. Arise! Mga kapatid, lahat ng mga patay kay Kristo babangon sa kanilang libingan. At yun po ang pasimula ng 1,000 taon. Ngayon, pagkatapos po na 1,000 taon, mga kapatid, yun po ang tinatawag na second resurrection. Yung mga patay na wala kay Kristo, sa mandako ka namatay, sa river ka man namatay, sa dagat ka man namatay, sa libingan ka man namatay, saan ka man namatay, sa pagtapos ng 1,000 taon, ang mga wala kay Kristo ay babangon sa kanilang libingan, mga kapatid. This is the resurrections of life. But this is a resurrection of damnation, mga kapatid. Kaya mapapalad ang mga namatay, mga kapatid, kay Kristo sapagkat sila ay bubuhayin sa unang pagkabuhay na magmuli na kasama ang ating Panginoong Hesus. So ito po, mga kapatid, ang ating tinatawag na millennium. At pagkatapos ito, mga kaibigan, at sasabi po ng 1 Thessalonians 4:16 at atin susundan sa verses 13 to 17. Huwag kayong malumbay na katulad ng iba na walang pag-asa sapagkat ang mga namatay kay Kristo ay natutulog lamang. At kung magkagayon, si Kristo
ay bababa, mga kapatid, buhat sa langit, at may sigaw ng kanyang tinig ang arkanghel na Panginoon. At ang mga anghel na bitbit ang mga trompeta ng Panginoon. Ang mga patay kay Kristo ay unang babangon sa Taong Jesus. Wow, mga kapatid. Akala natin, pagka inilibing tapos na, akala natin, pagka masamaan doon na, ang nasa impyerno na ang kanyang kaluluwa, maling-mali po yun, mga kapatid. Hindi po yung biblical. Ang iba na may paniniwala, pag mabuti, diretso daw ang kaluluwa sa langit. Iba po, mga kapatid, sapagkat yun iwala din po sa banal na kasulatan. Kaya po ang una natin at the beginning of the millennium, which is 1,000 years, the righteous dead in Christ will rise from the grave, mga kapatid. Tatandaan natin. At ang pangalawa, ang mga righteous na buhay na dadatna ng Panginoon, sila po'y kasama ng ating Panginoong sasalubungin si Jesus sa lapap na langit. Ngunit ang mga patay na wala kay Kristo, mga kapatid, kapag nasimula na ang millennium ay mananatiling patay. At yun naman pong mga waglit na may tatak ng hayop at sumasamba sa kanyang larawan, mga kapatid. Silang lahat ay mga mamatay sapagkat sa hirap na dinanas nila sa 7 salot. Ewan ko lang kung mayroon pang mabubuhay dito. Maaring mangilan-ngilan lang mabubuhay sapagkat sila magsasabing, "Oh, bundok! Oh, bato! Tabunan mo kami," mga kapatid. At alam natin ito ang pangako ng Panginoon. Kaya sa atin, sa pangyayari sa ating bansa at beyond our country, marami po ang mga taong nagsakripisyo ng mga frontliners at marahil doon ay marami rin po mga Christians, maraming mananampalataya ng ating Panginoon. Huwag natin alam natin, mga kapatid, na malungkot din po talaga. Malungkot na mawala ng minamahal. Malungkot ang mamatayan, mga kapatid. Pero ang pinakang consolation sa atin lahat na hindi po nagtatapos sa libingan ang buhay ng tao. Sapagkat ang mga mananampalataya ni Kristo na may zeal ng living God, mga kapatid, sila po'y babangon sa kanilang mga libingan. At yung mga buhay na dadatnan ng ating Panginoon, mga kapatid, wow, hindi natin kailangan po ng pakpak. Hindi natin kailangan, mga kapatid, ng spaceship. Sapagkat yan po'y may limitado ang spacecraft, mga kapatid. May limitado kung saan siya lilipad, mga kapatid. Pero tayo, nasasalubungin ng ating Panginoon. At alam ba ninyo, bago pa po tayo iakyat sa langit, mga kapatid, alam ba niyo ang sabi po ng Isaiah chapter 35 verses 1 to 5 hanggang 7, at ang mga bulag ay mga kakakita, ang mga bingi ay makakadinig, ang mga pipi ay makakapagsalita, ang mga pilantod ay makakapaglakad, at sila'y luluksong parang guya, mga kapatid. Mga kaibigan, kung sa ngayon kayo po'y naputulan ng paa, kayo po ay quadriplegic, kayo po ay bingi, kayo po ay bulag, kayo po ngayon, mga kapatid, ay pipi, kung kayo ay mananampalataya ni Kristo Jesus, mga kapatid, ang pag-asa na sinasabi ng Isaiah chapter 35 ay ibibigay sa ating lahat yon, mga kapatid, sapagkat hindi tayo po pwedeng umakyat sa langit na tayo bulag, bingi, pipi, amputated ang ating katawan, baldado tayo, stroke tayo, mga kapatid, namatay tayo dinadialysis, namatay tayo, mga kapatid, na may cancer, namatay tayo, mga kapatid, na tayo ay paralitiko, namatay tayo, mga kapatid, na bulag, namatay tayong bingit, pipi, mga kaibigan, purihin ang Panginoon na bago tayo iakyat sa langit sa pagsalubong sa ating Panginoon, ang katawang ito na namamatay ay papalitan ng katawang wala ng kamatayan. Ang sabi po ng unang Korinto 15:52 hanggang 56, in the twinkling of an eye, ang sabing ganon, sa isang kisap mata, ang ating katawan na nabubulok, namamatay, nagkaka-cancer, dinadialysis, dinadiabetes, at lahat ng sakit na karamdaman, mga kapatid, ay bago tayo iakyat, lahat ng iyon ay marerestore tayo, mga kapatid. Hindi tayo pwedeng iakyat ng ganun, mga kapatid, sapagkat alam natin, babaguhin ang katawang ito. At yan din naman ang mga namatay. Mga kapatid po, pwedeng buhay na lang kayo bago po sila iakyat sa langit, mga kapatid.
ang ating pong katawan ay magiging glorified bodies, mga kapatid. At kailanman hindi na tayo mamamatay. Hindi na tayo magkakasakit. Amen! Hindi na tayo maghihirap, mga kapatid. Lahat ng bagay ay iiwanan natin dito sa lupa sapagkat tayong lahat ay aakyat ng ating Panginoon na wala ng kapintasan, mga kapatid. Ganito ang pangako ng Panginoon. Kung bakit ako'y nalulungkot, sapagkat napakarami po na nire-reject nila ang pangako ng Panginoon. Hindi nila pinaniniwalaan, mga kapatid, na ito ang pangako ng ating Panginoon. At we all be changed. Lahat tayo, mga kapatid, ay babaguhin ng ating pong Panginoon. Kaya po, hindi po totoo ang secret rapture. Bakit? Sapagkat ang pagdating ng Panginoon at tayo ay magpangipangita, mga kapatid, doon sa mga lapap na langit. At magkakaroon tayo ng greatest, mga kapatid, spectacular, glorious reunion doon sa kaharian ng Panginoon. At ilang taon tayo sa langit, mga kapatid? 1,000 taon, mga kapatid. At makakapamasyal pa sa iba't ibang klase ng mga galaxies at universe, mga kapatid. At mag-aaral tayo, magbubuksan natin ang mga aklat ng patay, aklat of death, mga kapatid. Bubuksan natin ang aklat ng mga laala ko. Bakit ito hindi naligtas? Alam ko ito ay nagangaral. Alam ko ito mabuting tao. Akala ko ito ganito. Lahat ng sikreto, mga kapatid, sapagkat ang isa sa mga gagawin natin sa heaven, mga kapatid, magiging co-judge tayo ng ating Panginoong Hesus. At mayroon tayong kapamahalaang buksan ang mga aklat sa langit, mga kapatid. Kaya sabi ni Hesus sa atin, huwag tayong magulumihanan sapagkat naghahanda ang Panginoon ng tahanan sa atin. Na kung paanong tinanggap natin ang amay, tanggapin natin si Hesus at kung saan siya naroon, ay dodoon din tayo. Mga kapatid, bakit mo ipagpapalit ang kaharian ng Diyos dito sa mga makasanlibutang bagay? Bakit mo ipagpapalit ang Panginoong Hesus ay Satanas? Bakit mo ipagpapalit ang saganang pag-ibig at walang hanggang buhay na walang hanggan sa ipinapangako sa atin ng Panginoon? Sa konting problema lang, tayo nanlulupaypay. Sa konting mga sakit lang na ating naranasan, tayo'y minumura na natin ng Diyos. Sa saglit lang ng mga pagsubok na ating dinanas, tayo'y kumakalimot sa Panginoon. Mga kaibigan, huwag nating ipagpalit ang Panginoong Hesus na siya'y nabayubay ang kanyang katawan sa krus. Siya'y namatay, tinubos tayo, na bagamat hindi tayo worth it na tayo iligtas niya. Hindi tayo worth it, mga kapatid, na tayo tubusin. Pero ibinigay ni Jesucristo ang kanyang buhay upang ikaw at ako ay kanyang iligtas. At sabi nga, mga kapatid, where will the righteous reign during 1,000 years? Alam natin, doon tayo sa kaharian ng Panginoon. Wow, mga kapatid. At doon sa kaharian ng Diyos, alam natin, wala nang hirap na mararanasan. Ngayon, ang tanong, nakakalungkot mang aminin, marami po ang mga kunwari lang na sila Kristiyano. Kalungkot mang aminin, mga kapatid. Lahat sila ay pagpapakunwari na pagtanggap sa Panginoon. Niloloko nila ang mga tao, nagtuturo sila na kung ano-ano, tuturo sila na mga, we are the full gospel ministry. Kami ang mga prosperity ministry. Kami ay mga love gospel, ganun. Mga kaibigan, tandaan natin, hindi po doon nakabase ang tunay na ebanghelyo. Ang alam ko lang ebanghelyo, mga kapatid, ay si Jesucristo. At alam natin ang tunay na everlasting gospel na dapat nating ituro sa buong sanlibutan ay ang tatlong mensahe ng anghel, mga kapatid. But the rest of the dead, mga kapatid, will not rise until 1,000 years were finished. Kaya yun din pong mga buhay na dadatnan dito na nawala sa Panginoon, silang lahat ay mga mamatay. At ang sabi po ng 2 Thessalonians 1 verses 7 to 9, mga kapatid, and to you who are troubled, rest with us when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire, taking vengeance on them
that know not God and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Pasensya na po mga kapatid, sapagkat ito'y katotohanan buhat sa banal na kasulatan. Ang mga dadatnan ng Panginoon na may tatak ng hayop sa hirap na dinanas nila doon sa 7 salot. Mga kapatid, sila rin po ay makakaranas ng hirap. At ang sabi, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Hindi kaya tingnan ng mga waglit ang Panginoong Hesus sapagkat ang Diyos ay banal. Doon pa lamang sa kanyang sikay na glory, wala na pong makakatayo sa kanya na makasalanan sapagkat ang Diyos ay banal, mga kapatid. At pagkatapos nito, alam natin, they shall be destroyed with the brightness of His coming, mga kapatid, sa pagdating ng ating Panginoon. Sila ay mga mamatay sapagkat sa kanyang kaluwalhatian. So the wicked living are slain, mga kapatid, silang lahat ay mga mamatay sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. At ito po ay hindi yung tinatawag na impyerno. Wala pa po ang impyerno, mga kapatid. So is there any chance of being saved after Jesus come, mga kapatid? Ano sa palagay ninyo? Meron po ba? Wala na! Sapagkat alam natin, bago pa, mga kapatid, na magsara ang pintuan ng awa, yun na ang pinakahuling chance, mga kapatid. Ang pinakahuling chance bago magsara ang pintuan ng awa. Pero kapag naisara na ang pintuan ng awa at ang bawat isa sa lahat ng tao ay kanyang dinistin, kanyang choice, ayoko, ang iba na may gusto ko kay Kristo, mga kapatid, yun po ang huling hudyat ng iyong pagkaligtas o iyong pagkapahamak. Kaya sa atin, wala na pong chance. Kaya mali po yung turo ng iba. Ako po'y dating Baptist, mga kapatid, sapagkat ang kanilang tinuturo ay 7 years tribulation, dispensationalism. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Yung mga kinuha ng Panginoon at ang mga buhay daw na maiiwan sa lupa ay mananatiling buhay at sa loob daw ng 7 taon ay may pag-asa pa raw silang maligtas at magsisi ng kasalanan. Mali! Wala po yun sa banal na kasulatan, mga kapatid. Maliwanag po sa Biblia, kahit po itataya ko ang buhay ko, itataya ko ang aking ulo, mga kapatid. Sino mang makapagbibigay sa akin ng teksto tungkol dyan, wala po, mga kapatid. Yan po ay mga maling doktrina, kaya maraming tao. Ang sabi nga po, mga kapatid, ng Revelation chapter 20, mga kaibigan, verses 7 until 12, kasing rami ng buhangin sa dagat ang hindi ligtas. Gaano karami, mga kapatid? Ang buhangin sa lupa, pagka tayo magpapagawa ng bahay ng anuman, ay cubic meter, mga kapatid. So kaya nating compute ang volume, pero hindi natin kayang i-compute, mga kapatid, ang buhangin, mga kapatid. Hindi natin kayang yung volume kaya. Isahin mong buhangin, bilangin mo, mamamatay ka na lang. Hindi mo kayang bilangin. At ganoon karami, mga kapatid, ang analogy ng Biblia, kasinrami ng buhangin sa dagat, ang mga hindi maliligtas. Kaya kaawa-awa na kunway nag-aaral ng Biblia, ako'y nalulungkot, naiiyak ako, mga kapatid. Kaya itong aking ituturo ngayon, ibahagi natin ito sapagkat tayo naka-Facebook Live. Let us like and share sa mga kaibigan natin na hindi natin kasama sa pananampalataya, mga kapatid. Sapagkat gusto rin naman natin na sila'y maligtas, hindi lang tayo. Ang kaligtasan ay para sa lahat. Regardless of your religion, ang kaligtasan ay para sa lahat. Pero ang choice ay nasa atin. Kung gusto nating magpasakop kay Kristo, tanggapin natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay, mga kapatid. Kaya kalungkot-lungkot naman po. At dito po ay mangyayari sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon sa kanyang pagdating, mga kapatid. Ang una niyang gagawin, ang mga patay ay kanyang bubuhayin. At ang mga banal na buhay, mga kapatid, lahat mababago ko anuman ang mga kapintasan sa katawan, lahat ng yan. Kung siya ako ngayon ay nabulag dahil sa pagbabasa ng Biblia. Ako'y binaril at sa aking pagkabaril, tinamaan ako ng bala dito sa ulo. Kaya ako ngayon ay nabulag, ako'y nabingi sa paglilingkod sa aking Panginoon. Huwag kayong mag-alala, mga kapatid. Ang ating sakit sa lupa lang. Ang ating pagkabulag ay dito lang sa lupa. Ang ating pagkabingi, ang lahat ng kapintasan sa ating pisikal ay dito lang sa lupa. Pero pagdating ng ating Panginoon, wow, amen!
Amen, mga kapatid. Sapagkat ang sabi po ng Biblia, we will all be changed in the twinkling of an eye, mga kapatid. Ngunit kalungkot-lungkot sa mga taong wala kay Kristo. Ngayon ang tanong, ano ang kondisyon ng earth sa 1,000 taon na yan, mga kapatid? Ating pag-aaralan. Revelation chapter 16 verse 18. And there were voices and thunders and lightnings, and there was great earthquake, mga kapatid. At ang lindol na yon, talaga po sa 7 salot na iyan, wala pa pong nai-record sa balat ng lupa na ganung katindi ang earthquake. Yun po ang sabi ng Biblia. Sabi dito, so mighty an earthquake, so great, mga kapatid. Ang sabi po, such as was not since men were upon the earth. You know, ibig sabihin, mga kapatid, wala pa raw naganap na earthquake na ganun buhat na nagkaroon ng tao sa balat ng lupa at gantong kalakas. Dahil sa lakas ng lindol, ang mga bundok at ang mga isla ay mga wawala, mga kapatid, sa lakas ng lindol. And every island played away, and the mountains were not found. Hindi na matakpuan sapagkat sa lakas ng lindol sa ang ating Panginoon ay darating, mga kapatid. At nakakalungkot sa lahat ng wala kay Kristo. Jeremiah chapter 25 verse 33, mga kapatid. And the slain of the Lord shall be at that day from one end of the earth even unto the other end of the earth. So mga kapatid, sa bawat sulok ng mundo ay marami po ang magpapanaghoy. Bakit? At panaghoy at sila'y namatay. Bakit? Mga kapatid, walang exempted dito. Nasa Latin America, nasa ASEAN countries ka, nandiyan ka sa Europa, nasa Amerika, sa Africa ka, saan ka man naroon, mga kapatid. Lahat ng wala kay Kristo, mga kapatid, na may tatak ng hayop. Kaya tandaan natin, napakahalaga. Ang point dito ay yung ating worship sa Panginoon, yung ating allegiance kay Kristo, ang ating loyalty kay Kristo, mga kapatid, ang ating pagmamahal sa ating Panginoon, mga kapatid, sapagkat kahabag-habag ang mangyayari at ang buong kalupaang ito habang ang mga anak ng Diyos ay nasa langit, mga kapatid, nag-e-enjoy, nakasama ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo, magpapakita sa atin ang ating mga anghel na itinalaga sa atin ng Panginoon, magkukwentuhan doon, mag-aaral, oh my goodness, sasamba tayo sa Panginoon, magkakaroon doon ng the greatest orchestra ever, Dr. Acosta, naroon, mga kapatid, at alam natin yung mga hindi nakakaawit dito sa lupa, mga kaibigan, makakaawit tayo roon sa Panginoon. Amen! Ang lahat ng hindi natin nagagawa dito, buti pa yun, nakakatugtog ng harp, buti pa yun, nakakaano ng trumpet. Mga kapatid, huwag na nating magkaroon ng ganong isipan sa ating puso. Alam nyo, pagdating natin sa heaven, 1,000 taon! Wow! Samantalang ang earth na to is a vast cemetery, mga kapatid. Walang buhay. Ang sabi po ng Isaiah chapter 24 verses 1 to 3, wasak at walang buhay. Isaiah 24 verses 1 to 22, Jeremiah chapter 4 verses 23 to 27, mga kapatid. At ang earth na ito ay walang forma, mga kapatid, void, walang buhay, madilim, mga kapatid. At ano po ang sabi po, mga kapatid, dito sa banal na kasulatan, at ang buong earth na ito, wala kang makikita kahit anong buhay. At ang nananatili sa wasak na lupang ito ay si Satanas, kasama ng kanyang mga kampong demonyo, mga kapatid. Nakakalungkot. Pero alam natin, ang whole world ay daig pa ang tinatawag na winasak na Japan ng tsunami. Daig na ito, mga kapatid. At saan po narito ang Diablo? Dito sa wasak na lupa. 1,000 taon magbabakasyon ang Diablo kasama ng mga demonyo niya, mga kapatid, na kampon. At yung mga tao na namatay, kaabag-habag, ang sabi roon, may mga pare, may pope, may pastor, may ministro, may mga grabe po, mga kapatid, may engineer, mayroong lawyer na mga sinungaling, mga doktor na pera-pera lang, mga nag-abort, mga kapatid, mga drug addict, drug lord, mga hindi nagsisi, mga
adulterer at anumang bagay, mga sinungaling, mga kaibigan, silang lahat na may tatak ng hayop. Sorry po, ang lahat na hindi nagsisi sa ating Panginoong Hesus, na hindi nakataka ng seal ng Diyos. Mga kapatid, samantalang ang diablo, nandito po siya mga kapatid. Ang matandang ahas, ang diablo, ang Satanas. At siya po ay ano po, nandito sa loob ng 1,000 taon. Sinasabi ng iba, alam niyo po, pastora, sabi po ng aming pastor, yun daw si Satanas daw ilalagay daw sa ilalim ng lupa. Mga kapatid, mali pong ano yun ha, mali pong interpretasyon yun ha. Ito, bibigyan ko kayo ha, pasensya na po, gagamit ako ng kaunting Greek ha. Ang bottomless pit, ang tawag po dyan sa Greek ay abusos. Sabihin nyo nga, abusos. Sa English po ay abyss. Pag sinabing abusos, mga kapatid, abyss, yun ay walang buhay. Void, without form, desolate, mga kapatid. Kaya wala po siyang wala pong, at yung kanya pong nakalagay, ay teka pa, paano po yun? Sabi daw, may tanikala. Mga kapatid, hindi po literal na tanikala yung ibibigay kay Satanas. Ibig sabihin, wala na siyang kapangyarihang, wala na siyang kapangyarihang manloko, wala na siyang kapangyarihang mandaya, wala na siyang kapangyarihan pa sa kanyang authority, mga kapatid, wala na. At ang earth na ito ay tinatawag na abusos. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Sa Greek ay abusos, without form, void, walang buhay, mga kapatid. At dito siya maiiwan kasama ng ng mga demonyo. Ang tawag ay abyss na po for 1,000 years. So, ang ibig sabihin ng vine, the devil, mga kapatid, this is the change of circumstances. Wala na. Ano pa ang kanyang wala na siyang madadaya, wala na siyang maloloko, mga kapatid. And during the millennium, the righteous are in heaven. The earth is desolate, mga kapatid. At pag natapos na po ang 1,000 taon, ano kaya mangyayari, mga kapatid? At mananatili kaya, ano po mangyayari? Bababa muli ang Panginoong Hesus na kasama ang kanyang bayang banal. Wow! Mga kapatid, grabe po. Sa kaya mapalad po tayong namatay kay Kristo, sapagkat wag nating isipin na ako'y may cancer, ako'y dinadialysis, ako'y ganito ang aking kalagayan, ako ng pinakamahirap. Uulitin ko sa inyo, mga nakikinig, ang merong pinaka-miserabling buhay at merong miserabling tao ay hindi yung mga yagit, hindi yung mga mahihirap, hindi yung laging sardinas ang ulam, walang makain, walang bahay, mga kapatid. Hindi po sila ang merong pinaka-miserabling buhay at tao ay yung nabuhay at namatay nang wala kay Kristo. Yun na po, mga kapatid, hindi dahil wala kang pinag-aralan, hindi ako nakapag-PhD, hindi ako nakapag-abogado. Ang pangarap ko'y maging lawyer. Hindi na natupad yun, mga kapatid. Okay na yun, sapagkat ang mahalaga, mga kapatid, ako'y na kay Kristo. Hindi baling tayo po ay laging ang ulam natin nilagang malunggay, sa talbos ng kamote, hindi bali na, saluyot man yan, alugbati man yan, araw-araw ay gulay ang ating pagkain, okay lang yan, mga kapatid. Sapagkat ko'y kay na kay Kristo, yun ang pinakamatindi sa lahat, mga kapatid. Ang na kay Kristo ay may pag-asa ng pagkabuhay na magmuli. At pag natapos na po, mga kapatid, ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang mga tanikala. Mga kapatid, ano po mangyayari? Ang sabi ng Biblia, kanyang hihikayatin ang 4 na sulok ng mundo na kasama ng mga demonyo at mabubuhay na magmuli. Ang mga patay na wala kay Kristo. Ang mga wala kay Kristo, mga kapatid, ay mga bubuhay na magmuli, nakasinrami ng buhangin sa dagat. Gaano karami yun, mga kapatid? Hindi natin kayang mabilang. At ang pinakamalungkot sa lahat, ang nasa isip ng lahat, si Napoleon Bonaparte, pinakita po yun kay Ellen White, mga kapatid. Si Pontius Pilate, ipinakita kay Ellen White. Mga kapatid, ang lahat ng yan, ang mga sina Hitler,
mga kapatid, at lahat ng mga wala kay Kristo, lahat na nagpapanggap na Kristiyano, lahat ng mga bulaang guro, bulaang propeta, bulaang misaya, mga kapatid, lahat ng may tatak ng hayop, sasabihin ni Satanas, lusubin natin ang bayang banal, ang kampamento ng mga banal. Mga kapatid, sumunod sila kay Satanas. Mga kapatid, lulusubin nila ang beloved city ng ating Panginoon. Na ito'y bababa, buwat sa langit, mga kapatid, kasama ang mga banal ng Diyos. Wow! Saan ka pa, mga kapatid? Bababa ang bayang banal, the holy city, mga kapatid, kasama tayo. Kasama natin ang ating mga anghel na kasama natin si Jesus, mga kapatid. Bababa buwat sa langit, bubuhayin ang mga patay after 1,000 years, mga kapatid. At pagpaplanuhan nila kung paano wawasakin to, lulusubin nila, mga kapatid. Pero alam natin, ito yung tinatawag na impyerno. Ang apoy ay galing sa Diyos, out of heaven, and devoured them, mga kapatid. Kalungkot po. Ang apoy ay, mga kapatid, susunugin sila ng apoy at ng asupre. At bago sila lusubin, mga kapatid, alam ba ninyo, ang langit ay babalumbong na parang napakalaking monitor. Ipapakita sa kanilang lahat ang kahihiyang ginawa nila, mga kapatid. Ang lahat ng mga kasalanan at sikretong ginawa nila. Lahat ay ire-rewind, mga kapatid. Buhat doon sa unang namatay na wala kay Kristo sa panahon ng Old Testament hanggang sa ating panahon, mga kapatid. Wow! Kahiya-hiya talaga. Lahat ng kanilang ginawang kapalastangan, lahat ng kalapastanganan, lahat ng kasinungalingan, lahat ng pandadaya, lahat ng mga greediness, lahat ng mga pag-iinggitan, lahat ng mga pagtatanim ng galit, lahat ng kasalanan, hindi nahingi ng tawad, mga kapatid. Tandaan nyo to. Lahat ng yun ipapakita. Babalumbon ang ulap na parang pinaka-mega na monitor, mga kapatid. At pagkatapos nilang makita lahat ng kanilang ginawa, nandoon din ang pagsisikap ng mga mananampalatayang ipangaral ang katotohanan. Anong ginagawa? Mga Sabatista nga, salbahe ang mga yan, mga kapatid. Pinagtataguan, lahat ay ginagawa sa kanila ng Panginoon ng paraan para sila po'y makaalam ng katotohanan. Mga kapatid, napakita yon. At pagkatapos, susunugin sila ng apoy at ng asupre, mga kapatid. At pagkatapos, alam natin at the end of the millennium, ito nga po sinasabi ko, Satan attacks, mga kapatid. Parang katulad po yan doon kay Arca ni Noe. 120 years nangaral. 120 years, hindi na maos, mga kapatid, si Noe. Hindi na maos, wala silang virtual, wala silang social media, wala silang laptop, walang ilaw, walang microphone, walang LCD, walang cellphone, wala lahat. And yet 120 years, si Noe, mangaral ka, mga kapatid, ilan lang ang naligtas. At gayon din, mga kapatid, sa panahon ng lahat ng mga tatay na bubuhayin na wala kay Kristo, sila po'y susunugin ng apoy hanggang sila'y maging abo, mga kapatid. At ang earth na ito, na mayroon po itong trace ng kasalanan, susunugin din to ng Panginoon, mga kapatid, sapagkat nais ng Diyos na babaguhin ito. Kaya ang sabi po, Malakay, mga kapatid, chapter 4, verse 1 hanggang 3 ito, mga kapatid. And for behold, the day cometh, mga kapatid, na sila po ay parang susunugin na parang oven. At yun po, sino po ang target ng apoy at asupre? Ang mga makasalanan, mga kapatid. Susunugin sila na hindi mag-iiwan ng ugat. Sino bang ugat? Diablo! Sino po ang mga branch? Ang mga demonyo. At kasama rin po dito, mga kapatid, ang mga waglit ng mga tao. At silang lahat ay magiging abo
Kaya po may katapusan po ang apoy. At ang pinakahuling masusunog, mga kapatid, ay ang dyablo, na siya po, mga kapatid, ang pinagmulan ng lahat ng paghihirap ng sanlibutan, ng lahat ng kasamaan, ng lahat ng kamatayan, lahat ng kahirapan, lahat ng bagay na nararanasan ngayon ng hirap ng tao. Ang mayroong pong akda nito, ang author na ito ay ang dyablo. Siya pong huling masusunog, mga kapatid, sapagkat lahat din sa napanagumpayang kasalanan ay iniatang lahat sa kanya. Wala yung pinag-iba, mga kapatid. Kumuha kayo ng malinis na basahan, malinis ng damit, at ang pinakamaruming basahan, mga kapatid. Pagka po yung nasunog, ang unang masusunog, siyempre po at matatapos sunugin ng apoy ay yung malinis na basahan. Pero yung maruming basahan, siya po huling mauubos, matutupok. Ganoon din po ang dyablo, mga kapatid. At ang pinakamalungkot sa lahat, ang mga nag-aakalang sila iligtas, kasama po sila. Na makikremate, kasama po ang dyablo. Sila po ito, mga kapatid, ang final cremation. Magiging abo po silang lahat. At ang Great White Throne, mga kapatid, ng ating Panginoon. Lahat ng mga banal na nagtagumpay. Alam natin, every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus is Lord to the glory of God. Mga kapatid. Katapos, mga kapatid, papahiri ng Panginoon ng ating mga luha. Mga kapatid, lahat tayo papahiri ng Panginoon ng ating mga luha. At lahat ng bagay na may karamdaman, lahat ng mga bagay na wala na, at lahat ng sakit na ating naranasan na nakikita natin ng ating mga kakilala na nasusunog, papahiri ng Panginoon ang ating mga luha. At lahat ng bagay na kasamaan, lahat ng mapapait na karanasan, lahat ng yun, mga kapatid, ay papawiin ng Panginoon. At ang atin, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, sa pagpahid ng ating mga luha ng ating Panginoon, wala na tayong kamatayan. Wala nang kalungkutan. Wala nang pagluha. Wala nang hirap. At ang mga bagay na noon ay mapaparam na at magpapasimula ang earth na ito ng bagong lupa at bagong langit. At makakasama natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, at higit pa dito, mga kapatid, na alam ba ninyo, tayo sasamba pa rin sa kanyang kaharian sa langit, sa araw ng Sabat. Sa bagong buwan at sa bagong araw ng Sabat ay mananatili, sabi ng Panginoon, Isaiah 66:22-23. At ang lahat ng niligtas ng Panginoon ay magpapatuloy sumamba sa araw ng Sabat, mga kapatid. Kaya po nakakalungkot mang aminin, nakakaawa ang ating mga kaibigan na kung sila po'y mapapahamak sapagkat mga maling turo ang kanilang nalalaman, maling mga paniniwala at doktrina ang kanilang pong pinaniniwalaan, mga kapatid. Kapatid, ako'y naniniwala. Tayo po'y naka-Facebook Live. I-share natin, i-likes natin to, mga kapatid. Ibigay natin sa kilala natin, sa hindi nating kapananampalataya, sa ating kamag-anak na hindi nating kapananampalataya, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kaklase. Likes and share natin, mga kapatid, ang Facebook Live na ito, mga kapatid, sapagkat tayo po'y naka-Facebook Live. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid, sapagkat imposible na maging masaya tayo kung tayo lang ang maliligtas. Gusto ng Panginoon, tayo po'y maligtas. At doon, sa dako paroon, ang sabi ng banal na kasulatan, alam natin ano po ang ginagawa natin ngayon. Sabi nga ng Biblia, what profit a man if he gained the whole world and lost his own soul? Makamit mong yaman, makamit mo ang tanyag, makamit mo ang lahat ng achievement, summa cum laude, tapuan sa board exam, tapuan ka sa ganito sa klase, mga kapatid, tapuan ka sa negosyo, tapuan ka sa manggantot, ganoon. Mga kapatid, it doesn't matter. What matter most, mga kapatid, na nakikinig ngayong gabi, what profit a man if he gained the whole world and lost his own soul?
What shall a man give in exchange for his soul? Huwag nating pamarisan ang mga taong reject nila ang Panginoon. Kundi ang ating pagandaan, mga kapatid. Si Jesus Christ. Ang inihahanda niya sa ang ating mga kapatid. Ngayong gabi, tulungan tayo ng ating Panginoon. Sapagkat naniniwala po, mga kapatid, si Jesus ay nananawagan sa atin. Magsisi tayo sa ating kasalanan. Magbigay tayo ng parangal at pagmamataas ay ating pong ibaba sa kamay ng Panginoon. Sa lahat ng bagay na makasalanang gawa, i-give up na natin ito. Isuko na natin sa Panginoon. Mga kapatid, hindi ko kayang ipagpalit ang anumang bagay sa sanlibutan. Akong lalapit sa Panginoon. Panginoon, gusto kong maligtas. Tulungan niyo po ako. At kung ikaw, kapatid, ay naroon ka sa valley of decision na lumapit kay Kristo, ito na ang pagkakataon mo. Magpahayag ka sa iyong sarili na ipinapasakop mo yung buhay kay Jesus at tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. At ngayong gabi, mga kapatid, bago po ako manalangin, ay makakarinig tayo ng tanging bilang na ibibigay ng pamilya ni Pastor Ben Gonzales